Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like po, paki-share na rin po, and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And for our announcement, ang atin pong anti-aging soap, ito po ang gamitin nyo hindi lamang po sa face, kung hindi pati sa inyong katawan, no? Nakaka-stretch ho kasi at nakakabanat, nakakabawas ho ng wrinkles. Kaya nga po anti-aging soap. So makikita nyo po pati mga kamay ninyo, skin ninyo sa braso, lahat po, pati leeg ninyo, makikita nyo ho, banat na banat siya, no? And this is very affordable. Bigyan naman ho ng konting kaligayahan ang sarili, no? So sabon lang naman ho ito, ibigay nyo ng regalo sa inyong sarili. And ang atin pong promo ay extended. Dahilan ho sa marami pa hong nag-text at nagko-call, humihingi ho ng extension para sa promo. So para ho sa inyo, pa-New Year po sa inyo, hindi na ho pamasko. So still, free po ang check-up, free urine and sugar testing, free colon cleansing for your referral, and yung promo package po natin sa detox, blood cleansing, and with or without vector scan, still andyan pa rin ho, and napakalaki ho ng madi-discount ninyo dyan. And yung vector scan po, dapat to, yun ang piliin nyo kasi ang dami hong benefit ng vector scan. It catches the body bago pa ho kayo magkasakit, and nadidetect niya ho lahat ng mikrobyo, bacteria, virus, fungus, parasite, lahat ho ng chemicals, lahat ng allergens. Sa ospital ho, itetest pa isa-isa yung allergens nyo, no? Dito ho, automatic po yan sa vector scan. Pati na ho radiation na mga nakuha ninyo since birth. Hindi ho yung ngayon lang. So, hindi na ho kayo makakakita ng machine na ganyan. And also, ibang-iba ho ito sa mga nagtatanong kung ARDK ba to. Hindi po. Napakalayo po, no? Yung high dose vitamin C, yung may mga cancer, napaka-importante ho na kayo ay magpa-vector scan kasi wala pa ho kayong cancer, makikita na ho natin yung 3 root cause ng cancer. Pag nag-positive ho yun, meaning kandidato kayo. And yung may mga lahi ho ng stroke and heart attack, makikita na ho natin agad, ahead, kung barado ho ang circulation ninyo. So, hindi na ho kayo mauuwi sa stroke and heart attack kasi ho, may protocol po tayo dyan, no? And also, yung atin pong high-dose vitamin C, meron hong antimicrobial and anti-cancer effect. So, antimicrobial meaning nakakapatay ho ng bacteria, virus, fungus, and parasite. And wag hong kalilimutan na high-dose vitamin C itself ay may anti-cancer effect po yan, no? It just so happen na marami ho tayong machine na pwedeng gamitin for cancer. So aside from vitamin C, yung blue light ho ng laser, okay po yan sa may cancer. Yung ultraviolet, because may nagpo-form po yan ng blueprint sa ating immune system. And we have also our ozone therapy. So lahat po yan ginagamit natin sa mga taong may cancer. Aside from may protocol ho tayo
sa mga may cancer. And ginagamit na ho ang high-dose vitamin C sa US in different hospitals, and kahit po yung mga nagkikimo and radiation, yan po makatutulong mag-alleviate ng symptoms tulad ng nausea and vomiting, weakness, and also pagkalagas po ng buhok. Hindi ho ito magko-contraindicate o hindi ho ito magkakaroon ng drug interaction sa inyong chemo and radiation, but rather yung mga good cells nyo po na tinamaan, i-rehabilitate po yun ng ating high-dose vitamin C. So, yung natural hong low-dose vitamin C na iniinom natin na kapsula lamang ho, 500 milligrams, as vitamins lang ho and antioxidant. Umiiba ho pagka if it is given injectable and high-dose, 10,000 to 25,000 milligrams. Ibang-iba ho. Nagkakaroon pa siya ng extra benefits. So, pwede nyo na hong i-prepaid yan and wala hong expiration pag na-prepaid nyo. Kahit to more than 1 year nyo pa yan gamitin, wala hong problema dun. This is transferable, so pwede nyo hong ipangregalo sa inyong mga mahal sa buhay. So magpalista na po. Hindi ho kasi natin alam until when ang ating extension. Hanggat marami hong nagre-request, call at tawag. So pagbibigyan po natin para po sa inyo. And ang ating tatalakayin po sa hapong ito is about hypothyroidism. Okay, ano ho ba ito? It is a condition wherein yung thyroid gland ho natin doesn't produce enough thyroid hormones. So ano ba yung thyroid hormones? T3 and T4. So pagka ho may hypothyroidism ang pasyente, nakakaranas ho yan ng simptomas tulad ng fatigue, tumataba ho, nagwe-weight gain, may sensitivity yan sa cold, and usually ang treatment po binibigyan ho yan ng thyroid hormone replacement. Isa rin ho sa symptoms niyan pag matagal na ho, depression. So for you to be able to treat depression, rule out ho na walang hypothyroidism ang pasyente. And ang mine-measure po sa hypothyroidism, hindi ho T3, T4. Ang dapat ho FT3, FT4. Kasi bakit nyo po itetest yung nakabind? Kailangan ho yung free T3, free T4 po, mas accurate. Because nakikita ko ho to some, ang mga pasyente ang bit-bitong request, T3, T4, TSH. Mali po. FT3, FT4, TSH. And para ho maintindihan ninyo kung paano ho tumingin ng resulta sa blood test ng thyroid. So, ang FT3, FT4 po, so kapag kahuyan, mababa, thyroid hormones ho yan directly proportional, hypothyroid ang pasyente. Kapag kahu mataas, hyperthyroid ang pasyente. Pagka ho yung TSH, nasa brain pa lang ho yan, precursor ng thyroid hormone, so yan po ay inversely proportional. So baliktad po. Pagka mataas, hypothyroid kayo. Pagka mababa, baliktad ho, hyperthyroid kayo. No, ayan, para na ho kayong doktor, alam nyo na mag-interpret, no? Para hindi ho kayo, at least may idea kayo. Hindi yung wala ho kayong ka-idea kung hindi sasabihin sa inyo ng doktor. Now, ano ho yung mga common causes? Yung may mga autoimmune condition ho tulad ng Hashimoto's thyroiditis, wherein yung immune system ho mistakenly attacks the thyroid gland. Although bihira naman po ito, no? And yung iba ho, yung mga na-thyroid surgery na operahan na ho sa thyroid. Usually ho, syempre wala na hong thyroid, wala nang production ng FT3, FT4. So nahahypo po. Kaya ho yan, naka-maintenance habang buhay ng thyroid hormones. At kadalasan din po yung may mga iodine deficiency. And in some cases, yung mga exact cause may not be clear. But of course, syempre yung regular medical check-up and test can help diagnose and manage. Kasi yung iba, hindi nila alam na hypothyroid sila. Hindi nila alam ba't sila tinatamad, napapagod. Okay, so what are the symptoms? Fatigue. Ayan, so madali hong mapagod ang pasyente.
at kahit wala naman hong gaanong ginawa. Weight gain. Kasi nga ho, mabagal yung metabolism sa katawan. So, kahit kaunti lang ho ang kinakain, tumataba ang pasyente. And ang skin po ng hypothyroid very dry. At pati ho yung sa buhok, may hair loss. So, nalalagas po ang buhok. And may sensitivity to cold. Yun ho bang giniginaw sa aircon, no? Nakadalasan ho, medyo siya lang ang giniginaw, yung iba hindi naman. But of course, kasama rin ho dyan yung may infection. Pagka ho kayo may infection, like walking pneumonia, ginaw ho kayo sa air condition, but yung mga kasama nyo ho, hindi. So, either hypothyroid kayo or may infection kayo. Pero mas madalas po ang may infection. And muscle aches, ayan, may mga masasakit ho sa muscles. And yun nga ho, binanggit ko sa inyo, depression. So, kailangan ho, i-rule out ang depression pagka ho, ang hypothyroidism, pagka ang sakit depression. Kasi ho, mabibigyan kayo ng antidepressant na hindi rin ho kayo gagaling kasi yung root cause, which is hypothyroidism, hindi na correct. So, syempre ho, ang mga S2 drugs, antidepressant, marami ho yung side effect. And hindi ho kayo niyan basta-basta makakabili kasi under DDB ho yan. Under Dangerous Drug Board po yan. Kasi nga ho, maraming side effect. For diagnosis, yun na nga ho, FT3, FT4, TSH. So, binanggit na ho natin kanina at kung paano basahin yan. Hashimoto's thyroiditis. Ito ho ay autoimmune disorder, leading cause ng hypothyroidism. So, nagre-resulta ho ito sa immune system. Ina-attack niya yung sariling thyroid gland. So, sa hypothyroid ho, usually synthetic thyroid hormone replacement. Levothyroxine ang kadalasang binibigay, iba-iba ho ang brand. And regular monitoring and adjustment in medication kailangan ho. So pagka ho kayo naresetahan ng levothyroxine at pinababalik ho kayo after 3 months, kailangan nyo hong bumalik. Hindi ho yan katulad ng ibang sakit na pag binigyan na kayo ng gamot tapos na, hindi po. Ang thyroid gland, pabalik-balik ho yan. Kaya kayo pinababalik ng doktor for you to see kung nag-normalize na yung or kulang pa yung dosage ninyo. Ipapa-blood test ho kayo uli niyan. And kahit na ho nag-normalize na, dapat ideally every 2 to 3 months magpa-laboratory test po. Kasi minsan okay ka na after 2 to 3 months, ayan na naman, na hypothyroid na naman kayo. Tsaka yun nga, as much as possible, wag ho kayong magpapatanggal, wag kayong magpapathyroidectomy. Bakit ho? Mauuwi ho kayo sa hypothyroidism lifetime, and lifetime ho kayong iinom ng thyroid hormones. Pag hindi ho kayo uminom, ay para ho kayong buhay na robot, no? So, walang facial reaction, passive, tawang-tawa na yung iba, ikaw walang reaction, gusto mo mahiga lang kasi madali kang mapagod, depressed, nahihilo. So, ganyan po, no? May mga pasyente ho kaming nakuhang ganyan, inoperahan ng thyroid, tinanggal, hindi ho umiinom ng maintenance kasi hindi niya alam na ganun pala ang magiging resulta. Ilang taon ho siyang nakahiga lang kasi nga ho wala hong para kumilos. So walang gana kasi nga ho mabagal lahat, pati isip, pati kilos, tapos konting kain lang, tumataba. Pag titignan nyo ang facial expression ng hypothyroid, blunt affects. Yun ho bang walang facial expression? Ganun, blunt. Tapos chubby. Para hong wala ng enthusiasm, no, para gumawa ng mga bagay-bagay, no. So risk factor, syempre, yung age, more common ho ito sa women over 60 years old. And of course, sino pa ang high risk? Yung may mga family history ho ng goiter. And yung may mga autoimmune diseases at yung may previous thyroid issues. So, for complications, pagka untreated po ang hypothyroidism, pwede ho itong mag-lead sa cardiovascular issues. Sa puso po. Pwede rin ho itong
magkaroon ng komplikasyon sa infertility. So, hindi ho kayo mabuntis. Gustong-gusto nyo na hong mabuntis. And mental health challenges. Meron hong mga subclinical hypothyroidism wherein some individuals may have a slightly elevated TSH with normal thyroid hormones. Ito ang condition na to, ang tawag dito subclinical hypothyroidism. And pwede hong wala itong presentable na noticeable symptoms. But it could progress to overt hypothyroidism. O tandaan nyo ho, no? Subclinical. Tumataas pa lang po ang TSH pero normal pa ho ang FT3, FT4. Kailangan pa rin hong i-monitor kasi ho, pwede ho yung mauwi sa actual hypothyroidism. Kasi ho, symptomatically, wala pa rin ho yung nararamdaman. Sa pregnancy and hypothyroidism, ang pregnant women ho with hypothyroidism, kailangan po ng careful management kasi ho, ang thyroid hormone are crucial ho yan for fetal development. So, adequate thyroid function during pregnancy is essential para sa health ho ng mother and the baby. Sa hyperthyroid po, pagka hyperthyroid ang mother, may tendency ho yan ang anak baliktad, hypothyroid. Kaya talaga hong dapat yan ginagamot. Iodine deficiency. So sa mga regions wherein iodine levels are low, hypothyroidism can occur. And ang iodine ho kasi, key component yan sa synthesis ng thyroid hormone. And mixed edema. So, severe, long-term, untreated hypothyroidism, pwede ho yung mag-lead sa rare but serious condition called mixed edema. Characterized by profound lethargy. Tutulog-tulog po. Halfway ng stuporous and comatose, characterized by unconsciousness, and in extreme cases, life-threatening coma. Akalain nyo ho yun, hypothyroidism lang po, pwede hong maapektuhan yung level of consciousness ng pasyente. Akala mo na stroke, no? Yung pala, severe and long-term untreated hypothyroidism. Pwede hong mauwi sa ganun. So, pagka ho yung lethargic, nagre-respond lang ho yan sa pain, touch. No? Halimbawa, kukurutin mo, ay ganun. No? Mas malala ho yan sa stuporous. Ang stuporous ho, tutulog-tulog lang. Pero pag ginising mo, nagigising naman ho. Ang comatose ho, kahit kurutin mo yan, wala na hong response kahit sa pain. No? At medical condition, interaction, certain medications tulad ho ng lithium, amiodarone, and some anti-seizure drugs, pwede ho kasi yan maka-interfere sa thyroid function and may contribute to hypothyroidism. Lithium po, gamot po yan sa mga manic depressive, yung mga bipolar po. Huwag nyo hong isasabay sa mga anti-seizure drug. So, yung mga pregabalin ho, ang dami-dami ho ngayon na ginagawang pain reliever ang pregabalin pagka hindi ho tinablan ng ordinaryong pain reliever, which is hindi ho maganda kasi marami hong side effect ang anti-seizure drugs. And wag nyo rin hong isasabay sa amiodarone, sa puso po yan. No? Kailangan ho ng regular monitoring, as I have said, because kailangan ho ng check-up, monitoring of thyroid hormone kasi ho yan para hong siso, up and down. Minsan okay na pag nagamot. After ilang babalik na naman ho. And sa may goiter ho, sa layman's term kasi meron silang sinasabi na goiter sa loob. Ang ibig sabihin ho nila sa ganun, goiter na walang bukol. So, ang may goiter ho, pwedeng nodular, pwedeng diffuse. Sabihin may bukol o wala. So, sa diffuse ho, sa function, pwede hong hyperthyroid, pwedeng hypothyroid. Ngayon, so may mga bukol ho sa thyroid, mas marami ho sa babae. But kadalasan ho, sa babae, benign. But sa guys, bihira ho ang meron sa lalaki, but kadalasan ho pag nagkaroon, medyo cancerous po. No? So, kaya bihira kang makakita ng may bukol sa thyroid na lalaki. At pag meron po,
kailangan ho i-monitor kasi kadalasan ho cancerous, no? So, ang thyroid po is very, very important kasi ho, yan kumbaga sa sasakyan ho, yan ang switch. Yan ho ang magsisimula ng function para mag-function yung ibang katawan. So, pag hypothyroid ka, mabagal po lahat. So, kaunti ang kain pero tumataba. So, yung emotion mo, blunt affect ka. So, pagka humabagal ang metabolism, marami hong side effect yan sa tao. So, kailangan ho inaayos ang thyroid. And, syempre ho, dietary consideration, may mga substance pong goitrogenic that can interfere with the thyroid function, no? Pero yun naman ho, pag kumain kayo ng pagkarami-rami, tulad ho nung repolyo, cabbage, pag konti lang naman ho, it's okay. Wag lang yung sobrang dami, no? And para hindi na ho maghulaan kung may goiter o wala, nodular o diffuse, vector scan is the answer. Pag umupo ho kayo sa vector scan at nagpa-test ho kayo, sasabihin ho ng vector scan yan. Kahit wala ho kayong blood test, nauuna pa nga ho siya normal pa ang blood test ninyo. Si vector scan ho, warningan ka na you are hyperthyroid or hypothyroid or may nodules or diffuse. Makikita pong lahat yan, no? Nang wala kayong harmful diagnostic test na ginawa, no? So, marami ho kaming napagaling na may mga hyperthyroidism, no? So, Ivy? Para po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 1136. Isa po ako sa masugid na tagapakinig niyo, Doktora. Matagal na po ako may iniindang sakit na madalas na pagdumi, lalo na po sa gabi, at hindi po ako makadumi ng buo. Masakit na din po sa puwet at balakang. Nakakailang pa-check up na din po ako. Palagi lang po reseta, inom gamot, pero hindi po ako gumagaling hanggang ngayon. Sana matulungan niyo ako. Isa lamang po akong construction worker. Okay, so isa ho, pagka yung ganyan, ginamot na kayo, pabalik-balik, so rule out parasitism. Hindi ho kasi kinoconsider ng ibang doktor ang parasitism. Pagka marami hong alaga ang pasyente, nagkokos ho yan ng constipation. Kaya ho, pagkainom ninyo ng mga laxative, pag wala na, ayun na naman, no? Ang tao rin hong may gallstone, posible rin hong ma-constipate. But mag-undergo ho kayo ng detox program namin plus blood cleansing para ho maiayos yan kasi may anti-parasite na rin po yun. At saka mas maganda ho ma-check up po kayo kasi marami ho akong itatanong sa inyo, no? So pagka-text ho kasi one way kailangan ho check up talaga para magamot ko kayo ng maayos. But isa ho yun sa consideration natin, parasitism. Nagagamot naman ho yan kesa nagsasuffer ho kayo ng ganyan. And number one rule pa naman ho sa tao to become healthy is colon should be clean. Pagka hindi kayo dumudumi araw-araw, lahat po damay na. Kasi yung dirt ho sa katawan hindi ho na ilalabas agad-agad. Lang tayong oras, mangyayari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. So, kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng anti-aging soap and pagpapacheck up ho para ho ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. So ngayon pa lang ho yan nadidinig sa social media, kami ho taon na simula pa ho nung pandemic
hanggang sa ngayon, araw-araw po naming sinasabi ang walking pneumonia. Kasi nga halos lahat ng i-auscultate namin may crackles pero hindi alam ng tao dahil walang symptoms. Sabayan nyo na ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And samantalahin magpalista na kayo habang extended po ang ating promo. Free check-up, free urine and sugar testing, free colon cleansing for your referral. And also, nandiyan pa rin yung ating promo package ng detox plus blood cleansing with or without vector scan. So, napakalaki ng madi-discount ninyo. And yung atin high dose vitamin C, yan ang naka-promo po natin na blood cleansing. No? May antimicrobial and anti-cancer property. So, ginagamit na yan sa ibang bansa, sa US, at sa mga ospital This is transferable, so pwede niyong pangregalo at pwede na i-prepaid yan para hindi na kayo mapagsarahan ng promo. Wala expiration, lahat ng i-prepaid ninyo. And ayun po, hindi namin alam kailan magko-close ang ating promo as long as marami pa nagte-text at nagko-call. Hindi pa natin maisara for consideration. No? So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan nyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.